Hinigpitan na po ang seguridad sa Manila North Cemetery, lalo't inaasahan na mas marami na ang bibisita sa mga susunod na araw para sa undas. At para sa update na sa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, ano na ba ang sitwasyon dyan at mga nilatag na security measures ng mga otoridad? Ruth, kapansin-pansing dumarami na yung mga kapatid nating bumibisita rito sa Manila North Cemetery. Kaya naman full force na rin ang mga otoridad sa inaasahang 2 milyong katao na pupunta rito sa sementeryo. Simula ngayong araw, nakapwesto na ang mga bakal na harang sa main gate ng sementeryo. Nahahati ito sa mga pupuntang babae, lalaki at meron ding priority lane. Kinukumpiska rito ang mga maratalim na bagay, maging sigarilyo, lighter at mga pintura. Bukod dito, nakaset up na rin ang puntod finder assistance para sa mga kapatid nating hindi na maalala kung saan nakahimlay ang kanilang mga dadalawing kaanak. Available din naman ito online sa manilanorthcemetery.ph. Nagumpisa na ring harangin ang lahat ng mga batang kasama bumibisita sa sementeryo para bigyan ng wristband tag. Isusulat kasi dito ang pangalan ng bata, pati na contact number ng magulang o guardian sakaling mawala o mahiwalay sa mga kasama. Available na rin hanggang Biyernes ang e-trike na maghahatid ng libre sa loob ng sementeryo. May ilang lalaki namang dinampot sa loob ng sementeryo na pawang nakahubad. Pampublikong lugar daw kasi ito kaya bawal ang walang damit pantaas. Nakatakda silang paglinisin sa lugar bilang community service. Sa tansya ng mga otoridad, posibleng umabot nga sa 2 milyong katao ang bibisita sa Manila North Cemetery ngayong undas. Mas mataas yan kumpara sa 1.7 million na naitala noong nakaraang taon. Samantala, simula ngayong araw hanggang November 2, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi bukas ang sementeryo. Para rin daw yan sa seguridad ng lahat. Inirekomenda na rin ng Manila North Cemetery Administration na mas mataasan pa ang mga bakod sa lugar. Narito ang bahagi ng pahayag ng direktor ng Manila North Cemetery. Para sa siguradin din po natin dito sa loob ng North Cemetery. Dahil yung iba doon po talaga dumadaan papunta dito. Dapat isa lang po yung main gate natin dito lang. Dahil nga yung taon-taon namin problema, yung mga pumapasok po dito sa pader. Pero ngayon 24/7 meron pong nakadeploy po. Ruth, bukod sa mga usual na bawal na mga maratalim at mga lumiliyab na bagay, hindi rin pinapayagang magpasok sa loob at kinukumpiska rin ng mga otoridad yung mga sigarilyo, maging vape, no? At saka yung mga alagang hayop, pinagbabawalan muna silang dalhin dito daw sa loob ng sementeryo dahil sa inaasahan ng dagsa ng mga tao, lalo na sa October 31 hanggang sa November 1. Pati na rin yung mga may ingay o nagkikreate ng sound or music gaya ng gitara at mga sound system, bawal po yan at kukumpiskahin din ng mga otoridad dito pa lamang sa main entrance. Ruth. Mon, alamin ko na lang din, syempre inaasahan na baka magsikip yung daloy ng trapiko. So may mga isasara ng kalsada, may mga inanunsyo na ba na pwedeng iba pang daanan? So far, Ruth, talagang available pa naman itong mga kalsada sa paligid ng North Cemetery at pwede pa madaanan ng mga motorista. Pero sa mga darating na araw, we just don't know kung maaaring higpitan na itong part na ito ng Dimasalang dahil nga ito yung pinaka nagkakaroon ng kumbaga naiipon at nagiging-embudo ng mga sasakyan dahil dito binababa ang mga pasahero o yung mga nais bumisita nga sa loob ng sementeryo sakaling darating nga dito sa lugar. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.